Golden Boy, mga kababayan, meron tayong bigyan ng update at reaksyon ngayon. Ito yung ating hinihintay na mangyayari sa Iran, which is ay talagang nandun na sa malapit sa karagatan ng Iran ang tinatawag ni Donald Trump na US Armada. Ito ay meron yatang 3 aircraft carrier na mga pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika na lahat ay moderno. Ito'y parang ang ginawa rin ni Trump sa Venezuela, na talagang pinapakita ni Trump na overwhelming ang puwersa ng US. Kaya ang ginawa, dahil ang Iran ay mas makapangyarihan sa Venezuela, ang ginawa ni Donald Trump ay tatlong aircraft carrier. Doon naman sa Venezuela, isa lang. Pero overwhelmed na kaagad ang Venezuela. Ngayon ay may balita na ang Delta Force ay nasa kabundukan na ng Iran bali gumagapang na yung Delta Force, at kapag magkaroon na nga ng kaguluhan ay nasa likod ng mga Iranian ang Delta Force. Bubulagain sila, yung Delta Force. Nakadeploy na daw, nakaparachute, pero ang kanilang tinitingnan ay yung mga flotilla, yung mga strike group ng US, yung mga aircraft carrier. Yun ang kanilang monitor sa diyan sa karagatan ng Iran. Pero hindi nila alam, nag-deploy na ang Amerika ng parachuters. Yun yung Delta Force. Nariyan na sa kabundukan ng Iran. Kaya mabulaga na lamang yan. Yang si Khamenei. Ay baka dukutin yan At i-display ni Donald Trump as trophy. Kaya napakahirap kalabanin ng Amerika. Super advanced, super well trained ang mga elite forces nito. At hindi lang yan, 10 times much powerful and stronger ang army ng Amerika. Kaya ito na atin pakinggan ang update galing sa Wayon News TV. As the Abraham Lincoln sails closer and diplomatic channels strain under the weight of ultimatums, the world faces a precarious... As the Abraham Lincoln sails closer and diplomatic channels strain under the weight of ultimatums, the world faces a precarious question. Will this be a standoff resolved by words? Or will this be the opening act of conflict with repercussions far beyond the Gulf? Ito nga, Who will blink first? Sino Watch this space. Beyond the Court's complex issues in pero simple alam language. naman natin, kapag gumawa ng Amerika ng strike, ay tamimi na yung kalaban. Kasi alam ng US kung paano pipilayan ng kalaban Kaya pag atake ng US, pilay ka na kaagad, hindi ka na makakilos. Alam ng US kung nasaan yung mga stronghold mo Yun ang uunahin nun. Kaya wala na kaagad. Ay 2 stealth bomber lang yan, tapos na yan. Katulad ng ginawang unang pagbubomba ni Trump. Diba anong nagawa ng Iran? Wala na. Ngayon sabi ni Trump, kapag lalaban kayo, magipaglaban pa kayo sa Amerika, ay I will wipe out you in the face of earth. Sabi ni Trump, i-wipe out niya on the face of earth ang Iran kapag gagawin niya yung sinabi niya na bombahin niya yung mga kaalyado ng Amerika sa the Middle East. At hindi lang yan, ang Israel ay ready para i-back up ang US. Kung medyo mahirapan ng US, nandiyan ang Israel. Kaya wala, kahit Israel lang ang gagalaw diyan, talo na ang Iran diyan. Nandiyan ang Mossad Ang Mossad ay nandiyan na yan sa loob ng Iran. At kapag kilos ang mga yan, ay tapos ang tinatawag na IRGC Army, elite unit nitong matandang demonyo, si Ali Khamenei. Okay, so balik tayo sa video courtesy ng Wayon News. What do you want us to report next? Let me know in the comments. So ito na, What do you want us to decode ang next? strike group Let ng me know in the Amerika ay comments. nandiyan na malapit na sa Iran. Within reach, maabot na kung... Okay, so ito. The signs are ominous. A war could break out any moment in West Asia. The United States has moved its frontline war assets to the region. President Trump has issued one of the strongest warnings to Iran. While refusing to back down, Tehran says an attack will unleash a firestorm. Now, CENTCOM chief says
He's going to visit Israel amid the U.S. military buildup. Here's a report. From this moment on, The signal is unmistakable. The United States is preparing for war. The USS Abraham Lincoln, a nuclear-powered behemoth, is currently cutting through the waves towards the Persian Gulf, flanked by a massive carrier strike. 12 F-15E fighter jets have already arrived at American base in Jordan, along with KC-135 tanker planes and C-17 strategic cargo aircraft have also arrived at Muwaffaq Air Base. Okay, so ito na mga kababayan, ang B-2 Reports bomber, suggest yun stealth yung B-2 bombers nagbomba are on high nung alert nakaraan sa status. Iran, na pilay kagad ang Iran at hindi na nakaganti pa. So babalik na naman ang mga B-2 Spirit bomber, undetected yan, stealth yan, UFO technology, alien technology yan, at hindi pa yan nakopya ng China. Yung nakopya ng China na mga stealth bomber ng Amerika ay yung itsura lang, pero ang loob, kung tao pa yan, ang utak ay hindi nakopya, kundi yung static form lang, yung forma lamang. Kaya itong China ay nako, kapag nagipagirian yan sa US, wala yan. May nabalitaan tayo na ang China nagpadala ng mga armas sa Iran eh. Pero siguradong supot na mga armas yan. Talagang hindi pumuputok yan. Mga palpakis yan, yung mga made in China. Alam naman natin na ang materialis ng China ay hindi pulido. Okay, so strategy ni Trump ay gugulatin ka muna, tatakutin ka, magbigay siya ng warning na kung ayaw mong makipag-deal, bubumbahin kita. Hindi naman kaagad atake si Trump. Magbigay muna yan ng warning. Meron pang deal, negotiation on the table na ibigay si Trump. Pero kapag ayaw mo ng mga ganun, ay gagawa na si Trump ng hakbang katulad ng ginawa niya kay Maduro ng Venezuela. Sample pa lamang yun. Mga kababayan, doon ginagamit yung bagong kagamitan ng Delta Force. Wala pa nga dyan ng SEAL, yung Navy SEAL ng US. Yun ay isang elite forces din ng US Navy. Pero itong ginagamit nila ngayon ay ang Delta Force. Isa sa napakagaling din na elite unit ng American Army. So nandiyan na sa kabundukan ng Iran ang Delta Force, nakadeploy na yan. Kaya lagot ng paktay na si Ali Khamenei. Ali Khamenei, tago ka na. Kasi kahit saan ka pa na treasure bunker, make that na saan ka pa na safety bunker magtago, ay talagang tatamaan kanyang mga bunker penetrator bombs ng US. Okay, so ito, patuloy tayo. Ito yung update ngayon eh. Trump's message is blunt. If the red line is crossed, Trump's message is blunt. If the Ayan. red line is crossed, Iran will be obliterated. I would absolutely hit them so hard. But I Okay, have so yun yung very sinabi firm ni Trump na instructions. kapag Anything happens, they're i-assassinate going siya, to wipe them off mamatay the siya sa face of this visit niya earth. ngayon sa Israel. Kasi kahit nagbanta ang Iran, ay pupunta pa rin ng Israel si Trump. At naghabili na si Trump sa kanyang military force na kung may mangyari sa kanya, assassination or matamaan siya ng bomba or ng sniper, ay wipe out Iran in the face of earth. Yun ang ni Trump eh. Kaya nuclear ang itira ni Trump dyan kapag namatay siya. Ayan ang gagawin ng mga naiwan ni Trump. Kaya yan ang hindi gawin ni Ali Khamenei kung mayroon pa siyang utak. Kasi madamay lahat ng mga kapamilya niya eh. Tutunawin ang Iran ng Amerika, gagamitan niya ng bomba. At ang diyan, nakakatawa, ay si Putin na kaalyado ng Iran, ay hugas kamay. Sabi nga ni Putin, kayong mga Rusyan na nariyan, ay magtago kayo or lumabas kayo ng Iran kasi totoong bombahin yan ni Trump. Well, alam naman natin na magkaibigan si Putin at Trump. Kaya nga, hindi pinag-initan ni Trump ang Rusya. At ang pinag-initan nito ay ang Iran na talagang matigas na ulo. Di ba? Gustong maging superpower eh.
iisipin nyo kapag nagiging Amerika ang Iran at hindi yan supili ni Trump, pati Pilipinas, maapektuhan ng ganyan na mga katulad noon, ISIS sa Pilipinas, di ba? Nakapasok eh. Kaya kung makapasok ang mga ganyan at magiging hari ng mundo ang mga yan, delikado ang mga Kristiyano, ang mga Christians niyan, mga kababayan. Kaya mabuti na lang nandyan ang Amerika na talagang susupilin yung mga masama ang iniisip para sa sanlibutan. Okay, so balik tayo sa video, courtesy ng Wayon News. According to multiple reports, President Donald Trump has ordered aides and generals to prepare military plans that could cripple Iran's nuclear. According to multiple reports, President Donald Trump has ordered aides and generals to prepare military plans that could cripple Iran's nuclear and military infrastructure. Some proposals go far beyond limited strikes. They include overwhelming force aimed at breaking Tehran's ability to fight back. Now, Tehran has issued a chilling counter warning, stating that any American aggression will be met with everything we have. Iran's military is on high alert. Iranian officials say that US bases across West Asia would become legitimate targets. Allies hosting American troops, they warn, would not be spared. Tehran has flatly Okay, so denied. ito naman yung Iran's top sinasabi prosecutor na says no such order was ever natuloy daw ang issued, and pagbitay he's ng described the US 800 president's plus account as completely protestors false. At nag-deny daw ang Iran na wala silang ginawang pagbitay. Pero ang totoo pala, sabi ng mga nandun sa Iran, ay marami ang binitay at hindi na naibalita yan. Kaya kawawa naman, no, mga Iranian ang tumapos sa kanila ay kanilang supreme leader eh. Kaya ano bang klaseng supreme leader yan na mga tauhan mo ay binibitay mo dahil lamang sa nagprotesta dahil nga sobrang hirap sa Iran. Mahal ang bilihin, walang makain yung mga tao, hindi sinasubsidize ng gobyerno. Ang pera ng Iran ay napunta sa kanilang nuclear program. Ginagastos nila sa paggawa ng nuclear para babanatan nila ang Amerika, girahin daw nila ang Amerika in your dreams, sa panaginip lang. Ang Amerika ay matagal na nagpundar yan ng mga bomba. Kaya hindi yan mahahabol. Hanggang sa ngayon ay nagmanufacture pa rin ng Amerika. Kaya kahit na mahabol ng Iran, ang dami ng arsenal ng Amerika, hindi pa rin mahabol kasi gumagawa pa rin ng Amerika eh, lalong dumadami. Kaya wala talagang utak, no? Nag-aral kaya ito, si Ali Khamenei? Baka elementary graduate lang to eh. Nagiging supreme leader lang dahil kinakatakutan eh. Okay, so ito, tapusin na natin ng video. Meanwhile, Iranian activists are reporting a rapidly rising death toll from the regime's crackdown on nationwide demonstrations. Ayan. Meanwhile, Iranian activists are reporting a 5,000. rapidly rising death toll from the regime's crackdown on nationwide demonstrations. Human rights groups say more than 5,000 people have been killed, most of them protesters. Reports say tens of thousands have been detained. It's against that backdrop that the US military has moved a major aircraft carrier strike group closer to the Middle East. The Pentagon says it's a Ayan, precautionary so move. Okay. Trump has threatened the use of force against the Iranian Alright, so regime if tapusin the na natin killing dito of ang protesters ating in Iran update continues. tungkol sa Speaking aboard Air pangyayari dyan Force sa Iran. One, he described the naval Ay, buildup hindi pala as an totoong hindi natuloy. Meron pa palang binitay talaga at umabot na sa 5,000 plus ang opisyal na bilang ng mga nawala ng buhay at iba na yung yung mga nakulong lamang ay ibang bilang naman yun, mas marami yun. Kaya sabi ni Trump, kapag nalaman niya na may binitay ay tutulong siya sa Iran. Ngayon ang Israel matagal nang handa yan, ang Jordan handa na rin, Saudi Arabia handa na rin, Qatar handa na rin. Yung mga nabanggit ko na mga lugar, yan ay pro-Americans. At yan ang titirahin ng Iran. Kung hindi nila kaya ang Amerika, ay titirahin nila una ay Saudi. Kasunod niyan, Qatar, andin Israel, andin Jordan. Yung mga lugar na yan, lahat yan merong US bases.
kaya titirahin ng Iran. Ang mangyayari niyan, kapag ginalaw ni Khamenei ang kanyang mga neighbors, ay talagang tutuhanin siya pag wipe out ni Donald Trump at ng Israel. At matapos na diyan ang naghari-hariang Ali Khamenei diyan sa Iran. Alright, mga Golden Boy, ako'y magpapaalam na at sa ating mga bagong bisita, sana ay isubscribe niyo ang ating channel para naman makatulong, malaking tulong at palagi kayong updated sa ating uploads. Hanggang sa muli, paalam, love and peace, not war.